Oh God, thank you so much. Oh, hallelujah. Sabihin mo nga sa katabi mo, I can feel the presence of the Lord. Amen. Patuloy po nating nararanasan. Actually, the presence of God is being poured out whether you feel it or not. We are living in an open heaven. Okay? Open. Sabihin nga natin, open heaven. Now, because of Christ, we are living in open heaven. And when heavens open for us, hindi na po ito magsasara. And from there, the throne of God, the throne of grace, there is a consistent, continuous pouring out of God's blessing, God's favor, God's presence, God's love. No? Hindi po yan tumitigil. Kung hindi po nararanasan ng isang tao ang pag-ibig, presensya ng Diyos, pagyakap ng Panginoon, kabutihan ng Diyos, pabor ng Diyos, it is not because heaven is closed, but because maybe your heart is not ready to receive. Hindi po ang puso, hindi po ang langit ang nagsara. Hindi rin po nag-withhold ang Diyos ng mabuting bagay para sa kanyang mga anak, kundi patuloy po itong dumadaloy. Ang dahilan po, maybe your heart is closed or maybe your heart is not ready to receive. Kaya, let your heart always ready to receive the blessing of the Lord. And when you do that, I tell you, you can say that God is good all the time. You can shout it out with a loud voice and with reality in your heart. Truly, God is a good God. Whatever circumstances, whatever the situation, you can say, God is a good God. No one can stop your mouth. No one can stop you singing a song and praises to God and declaring that God is good because you are experiencing the continuous pouring out of God's blessing in your life. Kaya kapag yan ang nararamdaman ng isang tao, laging merong pagpupuri sa kanyang labi sa Panginoon. Kapag kinukumusta mo siya, lagi niyang sasabihin, mabuti ang Diyos at higit na dakila ang kanyang mga ginagawa sa buhay ko ngayon kesa nakaraan. Amen? Woo, glory to God. Kaya pagka ganun po ang puso ng isang tao, may bagyo o wala, may taggutom o wala, merong krisis o wala, anumang sitwasyon at nangyayari at nagaganap sa mundo, anuman ang balita na darating, ikaw ay patuloy na magpupuri sa Panginoon at magsasabi, ang Diyos ay mabuti. Palakpakan ng Diyos na mabuti. Praise God. Hallelujah. And now let's go to the Word of God. And we entitled our message today, Grace Life of Worship. Or in other words, the life of worship under grace. Ano? Alam mo ba ninyo, one of the good news now in this new covenant is that we now become the dwelling place of the Holy Spirit. In 1 Corinthians chapter 3, verse 16, do you not know and understand that you, the church, are the temple of God? Well, we individually become the temple of God. We become the dwelling place of the Holy Spirit, individual believers. Pag sinabi pong individually, ikaw bilang mananampalataya ay pinapanahanan ng Espiritu Santo. Pero kapag tayo po ay nagsama-sama, the temple of God, the church, pag sinabi pong the church is the called out ones, lahat po ng mga sumasampalataya ay lumabas sa kanilang tahanan at pumunta sa isang lugar kung saan sila po ay nag-gathered together, nagsama-sama. Ang tawag po doon ay church, kung saan ang mga believers, ang sumasampalataya sa Panginoon ay nagsama-sama. We call that church or the called out ones. It is the group of people, it is the group of believers ang tinatawag na church. It's not the building. It's not the structure of the building, but it is the believers, the group of people gathering together to worship the Lord. And you know what? When the people of God come out from their houses and go to a place to gather together, the Holy Spirit will manifest Himself. And that the Spirit of God dwells permanently in you, collectively and individually. So ibig sabihin, tayo bilang isang mananampalataya ay pinapanahanan na ng Espiritu Santo. And this is what I love in this new covenant. And lagi ko pong sinasariwa sa aking kaisipan at
I choose to believe, and I choose to declare, and I choose to stay in the reality that I am the dwelling place, the permanent dwelling place of the Holy Spirit. And because of that, the Holy Spirit in the inside of a person, in every believers, that Holy Spirit always want to worship God. The Holy Spirit inside of a person always want to glorify God. Always want to say, Father, you are good. Always want to declare the goodness and the awesomeness, the power of God. Everything that God has done, ang tao pong pinapanahanan ng Espiritu Santo ay lagi pong nagpapahayag ng mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos. Ano man ang sitwasyon, ano man ang problema, ano man ang kabigatan, ano man ang kinakaharap ng taong yan, hindi po siya mapipigilan na sumamba at magpuri sa Diyos sapagkat ang Espiritu Santo'y nananaan sa kanya at ang kanyang isipan ay nakatuon sa mga bagay na ginawa at plinano at gagawin pa ng Diyos sa kanyang buhay. Hello? Ngayon, kung yung individual na yan ay nagsama-sama ngayon sa isang lugar, ang mga believer na yan, we call the church. And the church now is praising the Lord, glorifying God. Kaya kapag nagsama-sama pa mga mananampalataya, whether 2, 3, 5, 10, hundreds, and even thousands, no? Kahit yan po ay ano man ang bilang niya, nagsama-sama ang mga pinapanahanan ng Espiritu Santo, and there we can celebrate the goodness of the Lord. We can feel the presence of God in that place, and there we can receive even the miracles of God and experience the outpouring of the Holy Spirit na siyang patuloy na nagbibigay ng katatagan at apoy sa puso ng isang taong maglilingkod sa Panginoon. Hallelujah! Glory! Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon doon sa bagay na yun? Oh, glory to God. God lives inside you. Sabihin nga natin, God lives inside me. Because God lives inside you so that you, what is the reason why the Holy Spirit lives inside of a person? So that you can enjoy intimacy with God. God lives inside a person so that you, anytime, any moment, even in the middle of the night, you can enjoy God. Now, if you cannot enjoy the Lord, Christianity for you is boring. Sabihin ko sa inyo, Christianity is boring if you're not enjoying the Lord. And because you're not enjoying the Lord, you are looking for something that makes you that makes your life enjoyable. Kaya yan po, ang taong hindi nag-i-enjoy sa Diyos at hindi nag-i-enjoy sa mga bagay ng Diyos, sa salita ng Diyos, sa pangako ng Diyos, sa presensya ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, sa pagsamba sa Panginoon, if you're not enjoying that, my friend, I tell you, the devil will usher you to find out your enjoyment to the things in this world which is temporal. At akala natin, yung pong mga bagay-bagay sa mundo, yun ang tunay na magbibigay ng enjoyment, pero alam po ni temporal po yan. At nagbabago yan, nawawala yan. Sabagat ang lahat ng bagay dito sa mundo ay nawawala. Lahat ng bagay dito sa mundo ay nagbabago. And because of nagbabago, nawawala, kung ang enjoyment ng tao ay galing sa mundo, nagbabago rin yung pakiramdam mo. Nagbabago rin yung enjoyment mo. Minsan nawawala, minsan wala, minsan meron, minsan mataas, minsan lugmok. No? Yan po ang kalagayan ng isang tao na ang kanya pong basihan or the basement, the foundation of his enjoyment is in this world. And everything in this world is temporal. So if you're gonna base your enjoyment from the world, then your enjoyment is temporal. It is not everlasting. Kaya't ang dapat hanapin ng mga mananampalataya ay yung pong eternal, not the temporal. Sabagat ang temporal ay pansamantala lamang. At ang pansamantala, pagkatapos nun ay kapighatian. Pero ang eternal na enjoyment ay kahit dito hanggang doon sa kalangitan. At maging sa eternal, no one can stop you. It will never stop. Your enjoyment to the Lord will never stop. Hallelujah. Glory to God. Kaya the reason the Holy Spirit why resides in the inside of a person is intimacy with the Lord. You know, the word habitation
within 24/7. Pag sinabi pong 24/7, natutulog ka o gising ka, nagtatrabaho ka, conscious ka man sa presence ng Holy Spirit o hindi, no? Whether you are conscious or not, the Holy Spirit resides in you. It resides in you. Now, when the Holy Spirit inhabits or dwells permanently in a person, you have access to the King of the universe, the King of glory, the Creator of heaven and earth. Being His habitation means He is committed to you 100%, and He is constantly present to feed you all you need for living a godly life. How many of you here want to live a godly life? Pag sinabi pong, alam nyo, ang tunay po na kasakdalan ng buhay ay ang pamumuhay po na may kabanalan, or we call it godly life. Godly living. If your life is not based on godly living, then your life is a mess. Life is death. Life is full of sufferings. Life is full of stress and worries and all the problems in this world. Kasi nga po, if you want to experience a wholeness of life, there must be peace in our life. And peace comes from the Lord alone. No? So being His habitation means He is committed to you and He is constantly present to feed you all you need. Grabe, no? Ang Diyos po ay patuloy. He is constantly present to feed you all your needs. Ano bang hinahanap niyo kapag kayo po ay nag-iisa or whatever the things, the needs of this world, no? Maging sa buhay natin, sa pamilya natin, sa relationship natin, what is our needs? What are you looking for in your needs? Ang tanong fulfilled na ba ang buhay po ninyo? Lalong-lalo na po yung mga may edad na, yung mga nagkakaedad na. Is your life fulfilled? Tanong nga ng ating pong kasamang pastor sa Bible study, sa inyo bang edad ngayon, kung ikaw man ay nasa 60s na or 70s or even 80s, no? Yung mga nakikinig sa atin, fulfilled ba ang buhay mo? Yung bang mga pangarap mo nung ikaw ay nasa kabataan pa at ikaw ay nagkaedad na ng ganyan, is it your life fulfilled now? Satisfied ka na ba? Well, pwedeng yung iba, kapag ang naging basihan po ay basihan ng mundo, nakapag-aral na ang mga anak, nagkaroon na siya ng lupain, nakapagpatayo na siya ng bahay, napatayo na rin niya ng bahay ang mga anak niya, nagkaroon na siya ng magandang sasakyan, meron na rin 10 milyon sa bangko, or tapos nakabili na siya ng St. Peter niya, nakabili na rin siya ng paghuhukayan sa kanya kapag siya po ay ililibing na o mamamatay na. So siguro, pastor, sasabi ko, fulfilled na ang buhay ko. Yun po ang basihan po ng mundo, no? At pwede na po silang maglakalakwatsa na lang, going around, enjoying the beauty of, the surroundings. Well, that's good. Pero alam po ninyo, hanggat hindi ang presensya ng Diyos ang tunay na kagalakan ng buhay mo, I tell you, you always have something missing in your heart, and still you're looking for something that makes your life fully satisfied. Why? Kasi nga po, hanggat ang presence ni Lord, ang satisfaction ng tao, kahit ikaw ay nakapagtapos, nakapag-aral, nagkaroon ng maraming negosyo at nagkaroon ng kaperahan, kahit na binusog mo ang sarili mo ng iba't ibang bagay, kapatid, still you're looking for something. At ang presence ni Lord na nararanasan ng tao ay nagdudulot o nagtutulak sa isang tao para sumamba sa Diyos. God's presence will always push or always make a person
worship the Lord, because when the presence of God is tangible in your life, nararamdaman mo yung presence ng Panginoon, makikita mo yung kabutihan ng Diyos, hindi mo mapipigilan ang mga labi mo na magpahayag ng mga bagay na ginawa ng Panginoon sa iyo, na nagbibigay ng kagalakan sa iyo. Sapagkat ang tunay na magbibigay ng kagalakan sa tao ay kapag nakita niya yung mga bagay na dakila na ginawa ng Diyos sa kanya at maging sa paligid po natin. Hallelujah. And that is our feeding, no? The constant feeding of the Lord in our lives. So everyone who believe and receive the grace of God is living the lifestyle of worship. Sabihin nga natin, worship. Worship. Alam niyo ba that when we get to heaven, and even those angels, no, in heaven, there's worship. Titigil po ang pag-preach. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ay titigil. Pero ang pagsamba ay mananatili. Ang pagsamba sa kalangitan ay patuloy na ihahayag. Alam niyo ba kung ano pong mga lyrics ng mga awitin doon sa kalangitan? Here in Revelation chapter 5 verse 11, ito po yung mga meron pong loud voice. At meron pong singing in heaven. Sabihin nga natin, singing in heaven. Worship in heaven. Kaya, if you are not worshiping God here on earth, I tell you, kung boring sa iyo ang pagsamba sa Diyos dito sa lupa, magiging boring sa iyo ang kalangitan. No? And I doubt if you enter heaven without first and worshiping God here on earth. Kasi ang tunay na tumanggap sa Panginoong Jesucristo ay magbubunga ng pagsamba sa Diyos. Hindi po pwedeng tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo na hindi mo naintindihan yung kanyang ginawa sa iyo, yung pagpapatawad niya sa iyo, yung paglilinis niya sa iyo, yung paggawa niya ng magpagiging matuwid o ginawa kanyang matuwid, yung pagtanggap niya sa iyo. Na kapag hindi mo naintindihan ang lahat ng ito, tapos tinanggap mo, ibig sabihin, wala kang naunawaan kasi ang taong tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, kapatid, naintindihan niya yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo at ang magiging bunga ng kanyang pagtanggap ay pagsamba sa Diyos. Hallelujah! Revelation chapter 5 verse 11. Punta tayo sa langit. Nandito po yung mga sumasamba sa Panginoon. Then I look, sabi po ni John, and I heard, okay, nakita niya, no? I look and I heard the voice of many angels around the throne. Kaninong voice po narinig ni John? The voice of many angels and the voice of the living creatures and the elders. Ibig sabihin, lahat ng nilikha ay narinig po ni John ang kanilang mga tinig. And they numbered myriads of myriads and thousands of thousands. Ibig sabihin, innumerable. Hindi kayang bilangin ni John yung dami ng mga sumasamba sa Diyos. Yung voice nila ay mas matindi pa sa ugong ng mga daluyon. And in verse 12 saying in a loud voice, ano pong sinasabi nila? Worthy and deserving is the Lamb that was sacrificed to receive power and riches and wisdom and might and honor and the glory and blessing. Hallelujah. Sino po yung sinasamba nila na doon? The Lamb that was sacrificed. And who was the Lamb that was sacrificed? His name is? Jesus. Come on, shout it out. His name is? Jesus. So ibig sabihin, here on earth, the Lamb that was sacrificed, we are worshiping. And even when we get to heaven, still, we are to worship the Lamb that was sacrificed. At yan po ang laging itinataas sa lupa at sa kalangitan. Tanging ang ginawa at sakripisyo ng Panginoong Jesucristo ang sinasamba, ipinapahayag ng mga tao. At ang sabi niya, to Him receive power, riches, wisdom, might, honor, and glory, and blessing. Hallelujah. Clap your hands to the King of Kings. Are you excited to join and to see yourself being joined, no, into that place? Will be?
Ha? Kayo po ba ay excited na pagdating ng araw kasama kayo sa mga sumasamba sa harapan ng trono ng Diyos sa kalangitan? Amen? Ano pong ipinapahayag? Oh, glory! Hallelujah! Worthy is the Lamb that was slain. Worthy is my King. Worthy is the one who gave His life for me. Yan po ang lagi pong ipinapahayag ng mga tao. And I tell you, my friend, if you're gonna focus your life and your mind to what these angels and even those myriads, the living creatures and the elders of what they're doing, glory to God, you can experience heaven here on earth. Mararanasan mo ang kagalakan, ang kalakasan, ang excitement, ang ecstasy sa espiritu ng mga anghel na sumasamba sa kalangitan dito sa lupa. So all created being worship the Lamb. And what's the name of that Lamb once again? Jesus. Verse 13 in Revelation 5:13. Then I heard, eto na, pagkatapos po na narinig, no, dun sa verse 12, then I heard, may narinig na naman si John, every created being that is in heaven and on earth and under the earth and in the sea, grabe no, lahat ng mga creation ni Lord, maski yung mga nandoon po sa dagat, sa karagatan, and even under the earth, in heaven and on earth, ang sabi nito, everything in all these places, saying, all praise and honor and glory and power forever and ever to the one who sits on the throne and to the Lamb. And His name again is? His name again is, shout it out. Jesus. More, His name is? Jesus. Hallelujah. Let the name of Jesus be glorified, be worshipped. Oh, Rabashikeriandehe. And the four living beings said, Amen. And the elders bowed down and worship. Mga kapatid, ito po yung kaganapan sa kalangitan. They're worshiping God. And in here on earth, every believer, I tell you, every believer, are you listening? Are you focusing on what you are hearing right now? What is the benefits of this? Actually, that is the reason why the Lord saved us and gave us the Spirit in the inside of us. Tayo po ay nilagyan at ginawang panahanan ng Espiritu Santo upang tayo po ay sumamba sa Diyos na buhay. Ang tao pong hindi pinapanahanan ng Espiritu Santo ay wala pong hangarin na sumamba sa Diyos. There is no desire for a person who doesn't have the Holy Spirit. A person who doesn't have the Holy Spirit cannot worship God. Hindi po niya sasambahin ng Diyos. Pero ikaw na pinapanahanan ng Espiritu Santo, hindi mo kayang pigilin ang sarili mo na sumamba sa Diyos sapagkat merong pong nagtutulak sa iyo dahil nakikita mo ang kabutihan ng Diyos at yan ang buhay mo at masasabi mo, may ipapatotoo mo, ito ang buhay. Ito ang talaga totoong tunay na buhay, ganap na buhay, sakdal na buhay. Ang buhay na sumasamba, nagpupuri sa Diyos, nagpapatotoo na ang Diyos ay dakila. Oh, glory, hallelujah. In the new covenant worship, it involves more than just singing or playing a music. It is more than singing. Akala natin yung pagsamba, well, it's good. Yung pong mga pag-strum, guitars, everything. But it's more than that. It is ascribing worth and placing value on God. Worship, alam niyo, when we do worship, we are placing value on the Lord. We're giving priority to the Lord. Yung pong mga tao na nagsasabi na wala akong time sa pagsamba, wala akong time sa pagbasa ng Bible, hindi po sa walang time. Ang ibig lang sabihin po nun, hindi niya priority. Hindi mahalaga sa kanya. Mas mahalaga yung bagay na ginagawa niya. Yung nagsasabi po na, wala akong time na sumamba, Pastor, busy ako eh. Ibig sabihin, ipinapahayag ng labi mo na yung bagay na gagawin mo sa Diyos, yung pagsamba mo sa Diyos, yung mga bagay sa Diyos, hindi mahalaga sa iyo. Mas mahalaga yung gagawin mo, kung ano man yung ginagawa mo.
You're not giving priority. Hindi po totoo na walang time. Hindi po totoo na walang time na magbasa ng Bible. Hindi po totoo na walang time na mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi po totoo na walang time na sumamba sa Panginoon. Hindi po totoo na wala pong time na pumunta sa church. Hindi po totoo na walang time na magbahagi at magpatotoo ng kabutihan ng Panginoong Jesucristo. Hindi po yan totoo. Ang totoo ay hindi mahalaga sa iyo. Ang totoo ay hindi siya ang priority mo dahil hindi siya ang mahalaga. Sapagkat kung ano ang binibigyan ng prioridad ng isang tao, yun ang mahalaga sa kanya. Church, hindi po pwedeng maitago ang gawa ng Espiritu Santo. Ang taong pinapanahanan ng Espiritu Santo, hindi po pwedeng maitago sa kanyang puso. You cannot hide it because the Holy Spirit within the inside of a person is shouting it out. I want to praise the Lord. I want to glorify God. I want to put God first in my life. And if the Holy Spirit is in the inside of a person and you focus on and submitting your mind, your will, your emotion to the Lord, glory to God. Ang katawan na to, kahit gusto niya matulog, kapag sinabi ng Espiritu Santo, let's worship the Lord, then your hands will be lifted up and your mouth will shout a song into the Lord. Hallelujah. Hindi po pwedeng sabihin ng katawan o ng isip mo, ang dami ko kasing problema, ang dami ko kasing kabigatan, ang dami ko kasing mga nanloloko sa akin, ang dami ko kasing makalungkutan. No way! There is no loneliness. There is no problem or heaviness when the Holy Spirit say, worship the Lord. At dito po, kung bakit tayo tinutulak ng Espiritu Santo na sumamba sa Diyos at magpahayag, sapagkat kung nasaan po ang pagsamba, ang presensya ng Diyos, the presence of the Lord will dwell in there, and there, all your problems will melt like wax. Matutunaw ang lahat. Are you gonna experience what I'm talking here? I'll tell you. Glory to God. This is the life of a Christian. It involves more than just singing and playing. It is making God the priority in your life. That is worship. Tingnan niyo in Isaiah 29 verse 13. The Lord says, because this nation approaches me only with their words and honors me only with their lips service. See? Yung iba po, actually, itong mga Israelites, they are worshiping God and they're speaking a word to the Lord. Kaya lang, kung bakit sinasabi ni Lord nakatingin po siya sa puso, sapagkat iba yung sinasabi nila doon po sa buhay nila. They worship God with their mouth and yet they have no time for God. Right? Alam niyo ba mga kapatid, na tayo po'y nilikha ng Diyos at inilagay niya ang buhay niya sa atin. We are a new created being, according to 2 Corinthians 5:17, and we become a new created being. That nature in the inside of us right now is the very nature of God. And that nature has the life of God. At yung life ni Lord na yan, katulad po nung ginawa ng Diyos sina Eva, the image and likeness of Him. Pag sinabi pong image, this is the reflection of God. Man was created as God's reflection. That if you want to see God, you must look at a man. Nakikita sa tao ang kabutihan ng Diyos, ang kagandahan ng Diyos. All the traits of God's goodness, you can see it in a man because they are an image of God. That is the original, no? At yun naman likeness, that is the representation. Speaking of the representation, when we representation, we are representing God. The likeness of God, the power. Kaya nga po ang tao, dito po sa mundong ito, ibinigay sa kanya ang authority. Ibinigay sa kanya ang pamamahala. Na ibig sabihin, lahat ng nilikha ng Diyos, they will bow down, they will obey the man that was created in the image and likeness of God. Ganyan po ang tao.
Pero nag-fall sina Eva at Adan. Kaya lahat po ng mga hayop ngayon, hindi na nakikinig. Minsan, binabangga na o inaatake na ang tao. Pero ito po ang good news. God restored everything. When Christ came, hallelujah, at ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay binigyan niya ng bagong buhay. Ang bagong buhay na ito yung pong bagong creation, the new life. And this new life is the life of God. Ibig sabihin, hindi lamang po yung authority, not only the image, not only the likeness, kundi the very life of God is now in us. And glory to the name of Jesus. Now, the beauty, the glory of the Lord has now been restored unto you. Ang tao po na kay Kristo ay na-restore na ang nawalang kaluwalhatian ng Diyos. When we say about the glory, this is the beauty of God. It is the wonder, the light of God, the life of God, and every good things. Nandiyan po yun sa glory na yan. Lahat po ng bagay na masasabi mo na magaganda, nandiyan po sa glory na yan. At nawala ang glory ng Diyos sa buhay ng tao nung siya po'y nagkasala. Kaya kahit anong gawin ng tao ngayon na pagpapaggawa ng mabuti, kahit anong katwiran ang ginagawa ng tao ngayon, according to Isaiah chapter 64 verse 6, they are like a dirty rugs in the sight of God. Kahit na anong ginagawa ng tao ngayon, maruming basahan yan sa mata ng Diyos. Pero eto, sabi niya, I will not give my glory to anyone, sabi ni Lord. Pero nung ang Panginoong Jesucristo'y dumating at mga tao ay sumampalataya sa Panginoon, He restored back the glory to a man. And the glory of the Lord is now rises upon you. Kaya sabi po ng Isaiah 61, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. At doon po, sabi ganon, doon sa next verse, at sila na merong kaluwalhatian ng Diyos, they will live like kings and priests. Ano ba ibig sabihin ng kings and priests? When you are kings, meaning you are in authority. When you are king, meaning you will never ever lack of anything. You have the power. Hello? You have the power. You are kings. And you are like a priest. Ang priest naman po ay sila yung mga nagpapahayag ng mga, doon po sa lumang tipan, ay kapag merong sakit, like for example, yung mga ketongin, malala nyo yung mga 10 ketongin, na sabi ni Lord sa kanila ay, go and show yourselves to the priest. Bakit sa mga priest po ipapakita ang kanilang sarili? Sapagkat ang mga priest po ang magpapahayag kung sila ba ay magaling na o hindi pa. Yung pong priest ang magsasalita kung okay ka na, tanggap ka na. Okay? Pero eto po, habang sila'y nasa daan, isa lang po ang nakita nila, lahat sila gumaling. Isa lang ang bumalik sa Panginoong Jesucristo para magpasalamat. Now, let's go back to the priest. Ang priest ang magpapahayag kung magaling ka na. Kapatid, now you are priest, you can declare to yourself, I am healed. You can be a priest to yourself right now. You can speak to yourself, you are healed, you are cleansed, you are now worthy. And the glory of the Lord restored upon you, the authority and the power of a king and priest has now given back to you. Hallelujah. You have to use that. You have to know the glory and the restored power and authority in you. And my friend, hallelujah, you have to use that to yourself. You have to use that to anybody else na nangangailangan ng authority to cast out evils and to destroy the works of the devil and to proclaim the cleanliness and the healing to everyone who are in need. Amen. Praise God. And once you understand all of these things that the Lord has done for us, once you understand, you can say, Abba, you are so good. Alam mo ninyo, it is ascribing worth and placing value on God, and that is the true worship. Sabi ni Lord in Isaiah 29:13, they removed their hearts far from me.
Pwede kasing nagsasalita, pero malayo yung puso mo sa Panginoon. And their reverence for me is a tradition that is learned by rote without any regard for its meaning. So pwede ka nagsasalita ng papuri sa Diyos pero hindi mo naintindihan yung ginawa niya. Kaya napakahalaga na maintindihan ng isang tao ano yung ginawa ng Diyos sa atin. Especially now, in our days, what the Lord has done for us at the cross of Calvary. Kaya sabi ni Lord in verse 14, therefore listen carefully. I will again do marvelous and amazing things with this people, wonderful and astonishing things. Alam mo ninyo kung bakit gumagawa ang Diyos ng mga dakilang bagay, mga kagilagilalas na bagay. You know why? So that you amaze of Him and you can give your worship to Him. Kaya hanggat hindi mo nakikita yung ginawa ng Panginoon, kapatid, tulala ka. You never ever clap your hands. You never ever say glory to God. Praise the Lord. You will never ever put value on God. Makikita sa buhay ng isang tao kung anong binibigyan niya ng value sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng oras, panahon sa isang bagay. If you have no time for God, meaning you have no value on what you don't value what He did. Kaya kapag magpupuri ka ngayon, sasalita ka ngayon, lalong-lalo na yung mga lumalapit lang sa Diyos kapag mayroong pangangailangan, may problema, kapag wala nang pambayad sa mga pangangailangan o mga doon ka lang lalapit sa Diyos, kapatid, you don't know God. Those people who know and understand what the Lord has done for them, may bagyo o wala, sasambahin nila ang Diyos. May krisis o sa panahon ng krisis at panahon ng kaginhawaan, sasambahin nila ang Diyos. Ang tao'y handang makinig, may kagulumihanan, mayroong mang digmaan o mayroong mang kapayapaan, ipapahayag nila ang Diyos. Kahit na mayroong nakaambang na panganib at sila ay pupwedeng huhulihin, ano man po ang mga persecution, ano man po ang mga opposition ng tao, they cannot stop praising and worshiping and testifying that God is good in their life. They will go and testify the Lord. At kahit sila pa ay iwanan, kahit sila pa ay iwanan ng lahat ng mga pinagkatiwalaan, they cannot stop worshiping the Lord. They will forever praise, worship, and serve the Lord, and they will give God all the glory. They will make God the first and priority in their lives. No one can stop them. Kaya ang tao po na alam niya, kilala niya ang Diyos and is putting God the value, I tell you, hindi mo mapipigilan yan. Alam ng demonyo yan, na hindi niya kayang sirain, hindi niya kayang pigilan, hindi niya kayang pwedeng palamigin ang taong nakakaranas ng pag-ibig ng Panginoon. Worship is your response to grace and the finished work of Jesus. There's always worship as your response to the promise of God. Every time you hear the promise of the Lord, laging may pagsamba. Tingnan niyo si Abraham in Genesis 12:7. The Lord appeared to Abraham and said, nagsalita po ang Diyos, I will give this land to your descendants. Anong sabi ni Lord? Itong mga lupain ito, ibibigay ko sa iyong mga inapo. Naniwala si Abraham. Dahil naniwala si Abraham, and Abraham built an altar there and dedicated it to the Lord who had appeared to him. Ano po ba yung altar? Ibig sabihin, yung altar nung araw kapag itinatayo, diyan ko pupuntahan at laging sasambahin ang Diyos. Kapag ikay naniniwala sa pangakot salita ng Panginoon, lagi kang pupunta sa isang lugar para sumamba sa Diyos bilang pagpapakita mo na naniniwala ka, totoo, buhay ang kanyang salita at pangako. Your worship is your response to the promise of God.
Kaya ang tao pong punong-puno ng salita ng Panginoon na kanyang pinangahawakan sa kanyang puso, punong-puno rin siya ng pagsamba sa Diyos. Anytime, any moment, kahit siya naglalakad, kahit siya naglalaba, kahit siya nagtatrabaho, kahit siya nagmamaneho, saan man siya mapunta at maparoon, every time na maalala niya yung pangako ng Diyos sa kanya, there is always a worship. Now, nung panahon po ni Abraham, meron pong altar na kanyang itinatayo at doon sinasamba niya ang Panginoon. Pero sa panahon natin ngayon, we can worship God everywhere, anywhere, all the time, 24/7. Paggising mo na madaling araw, you can worship God. And you know what? Your worship inhabits. God inhabits the worship of His people. Alam niyo ba kung saan po tayo kumukuha ng kalakasan bilang mga tao? Na ang buhay natin ay ang Diyos. It comes from God. Kaya don't make our gathering every Sunday or ating mga prayer meeting na parang ritual lang. Napupunta ako kasi linggo ngayon. Now, you are there, excited to worship Him. And also to demonstrate to people para makita ng mga tao yung ginawa ng Diyos sa iyo. Kinakailangan yung pagsamba mo nakaka-apekto sa kapwa mo. Hindi yung puro na lang problema ang ina-apekto natin sa iba. Diba? Minsan yung problema ina-apekto sa iba eh. Yung kalungkutan niya ina-apekto sa iba. Yung sama na niya, minsan, alam niyo yun, ang tao, yung sama niya ng loob sa isang tao, kapag meron siya nakiusap, ina-apektuhan niya para sumama rin ang loob niya doon sa isang tao. Diyan sanay ang tao, diyan sanay ang demonyo. Yan ang buhay ng mga wala sa Diyos. Tapos yung isa naman, ganun din, ina-apektuhan. So ibig sabihin, they're spreading out hatred. They're spreading out chismis. They're spreading out negativity that brings death. Yan po ang mundo. Pero tayo, inaapektuhan natin yung excitement natin na sumasamba sa Diyos, yung kabutihan ng Diyos sa mga taong nakakausap natin. The way we worship God, we will affect people. At yung mga taong nakakita kung paano mo sambahin ang Diyos sa kabila ng mga pinagdadaanan mong pagsubok o problema sa buhay. Glory to God. Sila na meron din problema, instead na sila'y magmukmuk at malungkot, tumataas na rin ng kamay at sumasamba sa Panginoon at nagpapatotoo, ang Diyos ay tunay na mabuti. And I tell you, ang Diyos ay buhay at totoo. Anyone who react with worship and excitement to the promise of God, His promise will surely, certainly come to pass in their lives. Actually, ang dami na pong mga pinangako ng Diyos na nangyari na sa buhay natin. Ang dami na nating tinanggap. Actually, tinanggap na natin lahat in the Spirit yan. Hello? Hindi katulad po ni Abraham nung ipinangako ng Diyos, I will give this land to your descendants. Mangyayari pa lang. Pero sa atin po, lahat ng bagay in the Spirit, we are already blessed. Ang ibig sabihin, nangyari na, naganap na, ibinigay na sa atin ng Diyos. At yan ang dahilan kung bakit tayo po nag-uumapaw sa pagpupuri sa Diyos. Kung si Abraham ay nag-build ng altar para doon niya sambahin ang Panginoon, tayo naman, glory to God. Ang altar natin ay ang ating tuhod, ang ating kamay. Anytime, anywhere, we can worship the Lord. Glory to the name of Jesus. Ang sabi po ni Paul in Romans chapter 12, verse 1, Beloved friends, what should be our proper response to God's marvelous mercies? Naniniwala ba kayo sa biyaya ng Diyos na ginawa niya sa atin? Then the question is this, what should be our proper response to God's marvelous mercies? To surrender yourselves to God, to be His sacred, living sacrifice, and live in holiness, experiencing all that delights His heart, for this becomes your genuine expression of worship. So ano daw po, kung naniniwala tayo sa kahabagan ng Diyos, doon sa ginawa ng Diyos, sa biyaya ng Panginoon, ibinigay niya sa atin, kung naniniwala ka sa lahat ng ito, actually, ang Romans chapter 1 hanggang chapter 11, ay itinuro po ni Pablo ang pundasyon ng pananampalataya. Kung paano tayo pinatawad ng Diyos, pinawalang sala, ginawang matuwid,
ipinundasyon muna ni Pablo lahat ng tamang paniniwala. Na kapag ito'y naintindihan mo na yung paniniwala ng Diyos, in chapter 12 now, sinabi na niya ngayon, ano ngayon ang ating pong proper response? Ano naman ating magiging ganti? Ano naman ngayon ang magiging reaction natin? Ngayon na nalaman natin na tayo'y pinatawad ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan, hindi sa ating mga gawa, kundi dahil sa kanyang kahabagan. Our response is this: you have to surrender yourself to God to be a sacred living sacrifices. Meaning, itong katawan na ito ngayon, bilang ganti sa pag-ibig, biyaya, kahabagan ng Diyos sa atin, ay iaalay mo ang katawang ito na sumamba sa Diyos habang ika'y nabubuhay. To be holy means you have to set apart yourself. You have to set apart that this body will exclusively use to worship the Lord, to glorify God, to be a carrier of the Holy Spirit, and to demonstrate the love of God to people. I will make and surrender this life, this body to God. That is your true worship. Hello? Ang sabi niyan, this becomes your genuine expression of worship. Kaya kapag ang tao po yung nag-aalay ng kanyang katawan, if you're gonna really offer your body as a living sacrifice and worship to the Lord, glory to God, hindi pwedeng hindi pumapalakpak, hindi po pwedeng hindi nagtataas ng kamay, hindi po pwedeng hindi sumasayaw, hindi po pwedeng walang expression ang sarili mo doon sa tinanggap mo na gawa ng Diyos sa buhay mo. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng tahimik ka lang. Kaya nga po kung bakit may ingay ang mga born again, sapagkat nag-iingay sila sa tagumpay na ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi nila mapagilan ng kanilang mga sarili na hindi isigaw ang tagumpay na ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Oh, I tell you, pagkatapos na nailatag ang lahat ng ginawa ng Panginoon, at pagkatapos ay ikaw ay tahimik pa rin, ibig sabihin, wala kang naunawaan. Wala kang tinanggap. Hindi mo naintindihan ang ginawa ng Diyos, and let the Holy Spirit open your mind. Hallelujah. Kaya tunay po na sumasamba, ay grabe talaga. Under the new covenant, worship is from the spirit of man. It comes from our spirit. Well, we're not just worshiping or having an excitement or, ipinapakita natin in the physical, and yet there's no excitement in the inside now. Kapatid, you can stir up what is happening in the spirit. Kaya lahat ng gabagay na ginagawa ng isang tao dapat laging nanggagaling in the spirit. John 4:24, from now on, worshiping the Father will not be a matter of the right place, but with a right heart. Sabihin natin, right heart. Having a right heart. And right heart means you have the Spirit of the Lord in your heart, and the Holy Spirit in the inside of you always praising God. Alam niyo sa Espiritu kasi, if you're gonna study spirit, soul, and body, we are not a body, we are not a soul, we are a spirit that has a soul. Ano po yung soul natin? Composed of mind, your emotion, and your will. Yan po yung soul natin. Ang na-born again o nagbigyan po ng buhay ng Diyos ay hindi po yung body, hindi po yung soul, kundi yung spirit. Your spirit cannot be seen by physical eyes. Hindi po pwedeng makita ng physical eyes yung spirit mo. Kaya kung gusto mong makita yung kalagayan ng iyong espiritu, hindi mo pwedeng tingnan sa paligid o sa salamin. Ang makikita mo sa salamin pag humarap ka, yung physical na kalagayan mo. Yung physical na katawan mo. Hindi mo makita yung kalagayan ng espiritu mo. The only way for you to see your spirit condition is you have to go to the Word of God. Anong sinasabi ng Diyos sa iyong espiritu mula sa salita ng Diyos? At ang sabi po ng salita ng Diyos, like for example, in 2 Corinthians 5:17, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang.
Wala nang dating pagkatao, siya'y bago na. So yung pong bago doon ay the new created being that has the nature of God. Yun yung kalagayan mo in the Spirit. So yung tao po na meron ng bagong nilalang ngayon ay kinakailangan mag-submit yung kanyang mind doon po sa espiritu upang nang sa ganon, yung mind which is in the soul and the spirit parehas na sa spiritual realms, ang soul and spirit. Yung katawan natin ay nasa physical realm. Okay? Nandito po sa physical realm, while your soul and your spirit are in the spiritual realm. Kaya lang, magkaiba po yung soul and spirit. Yung soul, nararamdaman mo yan, naiintindihan mo yan. Naiintindihan ng soul kung ano ang ipinapahayag ng katawan. Like for example, kinurot mo yung katawan mo, naramdaman ng katawan, ang sabi rin ng soul mo, masakit. Right? Ngayon, hindi mararamdaman ng physical yung bagay na spiritual. Ang tanging makakaintindi rin yung mga bagay na spiritual is also your soul part, your mind. Kaya yung soul part mo ay napakahalaga, lalong-lalo na yung mind mo. Kaya ang sabi po dito sa Romans chapter 12 verse 1, now renew your mind. Sapagkat nung tayo po ay wala pa kay Kristo, wala pa tayong bagong buhay ng Diyos, ang lagi pong nasa mind ng isang tao ay yung mga bagay na physical, yung mga bagay na sinasabi ng laman, yung mga bagay na sinasabi at natututunan sa mundo, yung connection natin sa mundo, yung learnings natin sa mundo, yan po ang lagi pong naka-imbak sa mind dito sa soul natin. Pero ngayon, na tayo po ay na kay Kristo, na meron na tayong kaunawaan sa ginawa ni Kristo, kinakailangan ngayon, hindi na pwedeng mag-submit bilang Kristiyano yung mind mo doon sa sinasabi ng iyong katawan, kundi you have to submit your mind to the Holy Spirit. And when you submit your mind to the Holy Spirit, renew your mind to what the Word of God says. When you do that, then your soul part then be in total surrender with the Holy Spirit. And when you are in total surrender with the Holy Spirit, then you can live in the Spirit. And those who live in the Spirit, according to Romans chapter 8, they will have life. Those who live in the Spirit will lead to life. But those who live in the flesh will lead to death. Ang laman ay magbubunga ng kamatayan. Ang Espiritu ay magbubunga ng buhay. Kaya ngayon, yung kaluluwa mo, which is your mind and your emotion, don't go always to the flesh. Don't go always to the negative emotion. May emotion din na nasa flesh. Ano po yung emotion na nasa flesh? Sama ng loob, paghihiganti, jealousy, worriness, envy, everything. Lahat po yun ay hindi nakikita na nasa emosyon, pero yun po'y flesh. Lahat ng yun ay magbubunga ng kamatayan. Pero yung pong sa Espiritu naman ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpipigil sa sarili. Sabi mo nga sa katabi mo, pagpipigil sa sarili. Ayan. Ibig sabihin po, kahit na ikaw ay galit na, meron kang pagpipigil. Sabi mo, pigil na ako. Pero nasakal mo na pala, no? Pigil na ako. Okay? Yan po, meron pong kahinahunan. Yan po ang nasa Espiritu. So, tayo po ngayon ay inuutusan na you have to submit yourself to the Spirit and not to your flesh. Sabi naman ng iba, pastor, tao lang ako. Hindi ka tao, ikaw ay bagong nilalang kay Kristo. You are a new created being. Kung sinasabi mong tao lang ako, mahina ako, makasalanan ako, kapatid, renew your mind. Yan po yung sinasabi ng Bible na you have to renew your mind. Hindi ka na katulad ng dati. Wala na yung dati mong pagkatao. Ikaw ay bago na. Yan po ang dahilan kung bakit marami pong mga Kristyano nabubuhay pa rin sa sama ng loob, paghihiganti, rebellion, nabubuhay pa rin sa lahat ng kasamaan. Why? Because they're not renewing their mind. Akala nila tao sila, makasalanan sila, mahina sila, lugmok sila. At yan po ang gusto ng demonyo na
sumisiksik sa isipan ng mga tao. Kapatid, you are no longer just a humus coming from the dust, but you are now born in the Spirit. You are now born of God. You must know who you are now. And being born of God, glory to God, you can overcome whatever those negative emotions. Hallelujah. Kaya kinakailangan a continuous, consistent renewing of your mind. Okay? Kaya kapag wala ka nang naririnig na salita ng Diyos, kapatid, hindi maririno ang yung mind mo. Ang salita ng Diyos ay parang tubig na kapag ito po'y naririnig mo, nalilinis ka. At ito pang maganda. In the Word of God is Spirit, according to John chapter 6, verse 63. The Word of God is a Spirit. Sabihin nga natin, the Word of God is a Spirit. And they are life. Hello? Okay, sabihin natin, the Word of God is a Spirit and they are life. So ibig sabihin, when you hear the Word of God, which is Spirit, they are life. Nagbibigay ng buhay. When we say life, it brings excitement, energy, joy, hope. Ano? Ang life ay nagbibigay sa iyo ng hope. Alam niyo ba, na kapag ang nasa isipan ng tao ay wala ng solusyon, wala na siyang magagawa pa, ang darating sa iyo panlulupaypay. At dahil dyan, hindi ka na rin gagawa. At hindi ka na mag-expect ng magandang kinabukasan. Hindi ka na mag-expect ng magandang mangyayari pa. Kasi nga, you settle in your mind na wala ka nang magagawa, matanda ka na, laos ka na, wala na. Masakit na tuhod mo, masakit na ang bewang mo, masakit na ang ulo mo. Di ba? Lahat na lang. So para sa iyo, suko ka na. Nagkaedad ka na ng ganyan, wala na. So ibig sabihin, kapag yan ang in-inject mo sa isipan mo, ang katawan mo ngayon ay hindi na gagawa. Ang tawag po doon ay kamatayan. Nai-inject ang kamatayan sa isipan mo because of your thinking that is negative. It comes from the devil. It comes not from God. Lahat ng iniisip natin na nagbubunga ng kamatayan, kagulumihanan ay hindi galing sa Diyos. Pero kung yung iniisip mo ay yung salita ng Diyos, glory to God. Nagbibigay yan ng buhay. Nagbibigay yan ng kalakasan. Nagbibigay yan ng excitement. Nagbibigay yan ng magandang pag-asa. And if you have a living hope in your heart coming from the Word of God, you are excited to live. Excited ka sa bagong bukas. Excited ka sa darating na umaga. Kahit matanda ka na, kahit sinabi mong wala kang pinag-aralan, you are expecting something good to take place in your life because you have the Word of God na siyang nagbibigay ng buhay. Hallelujah! The Word of God brings life. The Word of God brings life. And that is Jesus, the Word. Hallelujah. Kaya nga po kapag merong buhay ngayon sa isang tao, he will worship God. Amen? Alam niyo ba na kapag nanlulupaypay ka at nag-iisip ka ng mga bagay ng mga pangit, the only thing to counter it, hindi mo kinakailalabanan yon sa magitan ng, ikaw na maling isip, inaalis kita sa isipan ko. Ikaw na malang damdamin, inaalis ka sa damdamin ko. Hindi po ganon. Ang sabi po ng Bible is this, if there's anything negative in your thoughts, replace it with something that is positive. It comes from the Word of God. So kung nag-iisip ka ng pangit, nanlulupaypay ka dahil sa mga iniisip mo, nanggagaliiti ka, nagagalit ka, nababurst out ka because of what you're thinking. Natatakot ka. Nagkakaroon ka ng anxiety. Kapatid, hayaan mo na mawala lahat ng mga anxiety na yan para mapalitan ng anxiety. Hello? Ano pong gagawin ngayon? Think what is good. Think what is true. Think what is honorable. Think what is pure. Think whatever things that is honest.
think whatever thing that is worthy of praise. Hallelujah. That is the way you replace all of those negative thoughts. Instead na mag-isip ka ng mga bagay na nakamamatay, nakapanlulumo, nakapangihina, think what is good. Think what is right. Think what is truthful. Think what is worthy of praise. And that is the promise and the word of God. Hallelujah. Glory to God. A true worshiper is someone who lives to please God, whose lifestyle reflects a two-way relationship with Him. Ang totoong worshiper, mga kapatid, they're not actually trying. They live to glorify and to please God every day of their lives. Ang kanilang pinipili ay yung mga bagay na nakalulugod sa mata ng Diyos. Hello? We worship God out of receiving His love. In 1 John chapter 4, verse 10, this is love. He loved us long before we loved Him. It was His love, not ours. He proved it by sending His Son to be the pleasing sacrificial offering to take away our sins. Kapatid, if you're gonna meditate on this, in 1 John chapter 4, verse 10, you shall have a real, heartfelt worship to the Lord out of God's love. Well, this church, I just want you to know that lahat ng bagay na ginagawa natin, ang pagsamba, ang pagbibigay, ang pagtatrabaho natin sa gawain ng Panginoon, ang pagpapahayag, it should be all founded in the love of God. Dahil kung hindi po sa pag-ibig ng Diyos na kapundasyon ang ginagawa mo, kapatid, yan po yung religiosity. It is a religious mindset. That you want to please God in your own effort, in your own way, in your own works, in your own galing. Pero kapag ka nakapundasyon yan sa pag-ibig ng Diyos, masasabi mo, none of me, all of Him. The reason why I am doing is because I am compelled, I am pressured, ano yun? Ako'y dala-dala, ako'y hawak-hawak, ako po'y karga-karga ng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ang dahilan kung bakit nagagawa ko ang lahat ng ito. That's why the more you understand how much God loves you, kung gaano kataas, kung gaano kalalim, kung gaano kalawak ang pag-ibig ng Diyos, doon mo mararanasan ang kapuspusan ng Diyos. Hallelujah. So when we worship God through repetition and religious tradition but our hearts aren't in it, we are wasting our time. The essence of real worship is our daily heartfelt expression of loyalty, commitment, and allegiance to God. Mga kapatid, real worshipers live to please Him, not themselves. Pag sinabing to please God, we always make God the priority in our lives. You need to choose something. Katulad po ninyo, meron kayong dahilan para hindi pumunta rito dahil nakita nyo malakas ang ulan. Pwede nyong piliin na mag-stay na lang sa bahay, but you choose to come and worship the Lord. To choose something good is better than to choose something bad. So, from now on, ang tao pong tunay na sumasamba sa Diyos is always want to choose what is pleasing to God. Ang Panginoong Jesucristo, pwede siyang tumawag ng mga legions of angels para iligtas siya doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil siya may authority, ano man ang sasabihin niya, the legions of angels will come. But Jesus Christ chose to stay at the cross para magampanan niya ang kalooban ng kanyang Ama at ikaw ay maireconcile sa kanyang Ama. He chose what is best and pleasing in His Father. Pwede siyang humingi, sabihin, all the angels in heaven come at lahat ng mga tao rito na nagmumuli sa akin, i-wipe out plan sila. Pwedeng gawin ng Panginoon yun. But He chose to stay at the cross because that is the pleasing in the sight of God.
That is His mission. You choose to stay, to do your business during Sunday. You can choose that. But you being a Christian, because you want to worship God and you want to please God, you choose to go in a gathering and praise the Lord in that gathering. At alam mo na kung meron ka mang mabebenta sa lugar na yan, sa oras na yan, dahil maraming tao na hindi kumikilala sa Diyos, nandoon sila, nagpepiesta sila doon at sila'y malakas ang business during Sunday, but you choose to go in a gathering to worship God at naniniwala ka na yung kita mo doon ay pwedeng dublihin ng Diyos o triplihin ng Diyos o mas marami pa pagdating ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Sabado, Linggo. Hindi pala kasama ang Linggo. Amen. Sumobra no? Okay? They lead lifestyle inspired by belief that God is more worthy and valuable than anyone or anything else. Hello? Ang lifestyle po ng mga taong true worshipers, they believe that God is more worthy and valuable than anyone or anything else. Sabihin nga natin yan, I believe that God is more worthy and valuable more than anyone or anything else. And those real worshipers, they desire to be like God. What does it mean, desire to be like God? Pastor, akala ko ba, kawangis na natin ang Panginoon? Meaning, that is the representation. They desire to represent God. They desire to represent the beauty of God, the likeness and the power of God while they are on earth, para makita ng mga kapitbahay, ng mga katrabaho, ng mga kaeskwela, ng mga tao sa paligid. They desire to be the representation of God. Kaya sabi po ng Bible, ang inyong mga ilawan huwag ninyong takpan, upang sa ganun makita ng mga tao ang inyong mga mabubuting gawa. At kapag nakita nila ang iyong mabubuting gawa, kasi ang mabubuting gawa ay representation ng Diyos. Ang kabutihan ay galing sa Diyos. Kaya pag nakita ngayon ng mga tao yung mabubuting gawa mo na galing sa Diyos, ang sabi po ng Bible in Matthew chapter 5 is this, those people out there will worship the Lord. Ikaw ang magiging dahilan para ang mga tao sumamba sa Diyos. Yung kabutihan ng Diyos na nakikita nila, yung representation, the likeness of God in you, na nakita ng mga tao, it will cause them to worship God. They could say that really, true, that God is a good God. Totoo na merong Diyos. Saan po nagsimula yun? Sa mga taong paligid na hindi naman po sila nagsisimba. Nakita nila sa buhay mo. Kaya sabi ng Bible, without holiness, no one will see the Lord. Ano ibig sabihin nun? Kung hindi ka mabubuhay na may kabanalan, buhay na set aside, set apart from the world, na iba ang buhay natin kaysa sa mga taga-mundo. Kung hindi makikita ng mga tao ang buhay ng Diyos sa buhay natin, hindi nila makikita ang Diyos. It doesn't talk about salvation, but about seeing God. So ito yung panahon na yung mga real and true worshiper of God, nakikita ng mga tao ang buhay, the image and the likeness, the new creation being in their lives, nakikita ng mga tao sa paligid. And now is the time that all people around us, they can see the glory of God in our lives. In the way we speak, in the way we do, in everything we do, in our commitment, in giving value, nakikita ng mga tao that God is alive in our lives. Amen? Oh, glory to the name of Jesus Christ. Understanding this, take us from simply reporting to a building on Sunday to walking with God and being in His presence every Sunday. Shall we all stand up and worship the Lord? Oh God, thank you so much today for teaching us, Father, to be a true and real worshipers in these last days. The life of worship under grace, or grace life of worship, oh God. Thank you. Come on, pwede bang sambahin natin ang Panginoon? Shall we worship the Lord, please? All the music team. Oh God, thank you. Come on.
Kayo po nanonood dyan, sa inyo pong tahanan, nasan man po kayo. A real worshiper make God the priority in their lives. And you're gonna choose to worship God over circumstances, over typhoons, any problems, whatever. Ang pagsamba po sa Diyos ay hindi po nakadepende sa kung okay ka, if you feel like you want to worship the Lord, or kung walang problema, hindi po yun. May problema o wala, may opposition o wala, umaayon man ang mga tao sa paligid natin o wala, may kasama ka o wala, iniwanan ka o natili sila, you keep worshiping God. Because you have the Holy Spirit in the inside of you to worship God. Come on, sing a song to the Lord. Praise God. Hallelujah.